Sa simula ng pelikula, ipinakita ang dalawang miyembro ng gang na nagngangalang Dongso, na pumunta sa headquarters ng Scissor Gang upang ipakilala ang kanyang kaibigan na si Jisoo, na gustong sumali sa organisasyon. Sa sandaling yun, nagbow sina Dongso at Jisoo sa pinuno ng gang na si Yoonjin, upang matanggap si Jisoo bilang bagong miyembro ng gang. Sa kabila ng pagiging isang babae, kinatatakutan si Yoonjin ng kanyang mga nasasakupan dahil isa siyang malupit na fighter. Nang tinanggap na ni Yoonjin si Jisoo bilang bagong miyembro, ang isa sa kanyang pinagkakatiwalaang tauhan na si Wonchul, ay nakatanggap ng tawag sa telepono na ipinaalam sa kanya kung saan mahahanap ang taong matagal nang hinahanap ni Yoonjin. Nang walang sinasayang na oras, si Yoonjin at ang kanyang mga tauhan ay sumugod na sa nabanggit na lokasyon. Lumalabas na hinahanap ni Yoonjin ang kanyang nakatatandang kapatid na si Eugene, na nahiwalay sa kanya mula noong mga bata pa sila. Magkasama sila noon sa isang bahay ampunan matapos mamatay ang kanilang mga magulang, ngunit sa kasamaang palad, kailangan nilang maghiwalay ng ampunin si Eugene ng isang pamilya. Pagdating sa ospital, sa wakas ay muling nakasama ni Yoonjin si Eugene, na ngayon ay nagdurusa sa sakit na terminal cancer. Labis itong ikinalungkot ni Yoonjin lalo na't ngayon lang niya muling nakasama ang kanyang kapatid pagkatapos ng maraming taon. Sa kanilang pag-uusap, hiniling ni Eugene kay Yoonjin na tuparin ang kanyang huling hiling, na makitang ikasal ang kanyang kapatid sa lalong madaling panahon. Kahit na tila imposible ang kahilingan ni Eugene, nagpasya si Yoonjin na tuparin ang hiling ni Eugene sa loob ng isang buwan. Nang bumalik si Yoonjin sa headquarters, ipinaalam niya sa kanyang mga subordinate ang tungkol sa plano niyang magpakasal upang matupad ang hiling ng kanyang kapatid. Nang marinig ito, nabigla ang mga gangster sa naging desisyon ng kanilang leader. Dahil si Yoonjin ay wala pang nahahanap na mapapangasawa, tinanong niya kung meron sa kanyang mga subordinate ang handang pakasalan siya, ngunit walang sino man sa kanila ang nangahas na tanggapin ang alok. Kaya naman, nagkusa si Dongso at iba pang mga subordinate na pumunta sa marriage center consultant para maghanap ng lalaki na maaaring ikasal sa kanilang amo. Bilang karagdagan, tinawagan din ni Dongso ang isang babaeng nagngangalang Sherry, upang magbigay ng iba't ibang training kay Yoonjin upang mas magmukha siyang babae. Pagdating ni Sherry sa headquarters, agad niyang binigyan ng facial at hair treatment si Yoonjin. Bukod dito, tinuruan niya din si Yoonjin kung paano akitin ng isang lalaki. Matapos ang lahat ng paghahanda, si Yoonjin, na ngayon ay mukha ng isang babae, ay pumunta na sa blind date na inayos ni Dongso. Ang pakikipagkita ni Yoonjin sa pamilya ng kanyang potensyal na asawa ay tila naging maayos, at maging ang mga magulang ng groom ay lubos na nasiyahan sa kanyang magandang itsura. Sa kasamaang palad, nang tanungin ng pamilya ng groom ang tungkol sa background ng kanyang pamilya, nagpanik si Yoonjin at nauwi sa paggamit ng mga seductive technique na itinuro sa kanya ni Sherry kanina, na naging dahilan upang kanselahin ng pamilya ng groom ang matchmaking event. Ang pagkabigo ng blind date ay labis na ikinagalit ni Yoonjin, at inilabas niya ang kanyang galit sa kanyang mga subordinate. Nang kumalma na si Yoonjin, nagmaneho na siya pauwi, ngunit habang nasa daan, binastos siya ng dalawang thugs. Dahil dito, hinabol ni Yoonjin ang kanilang sasakyan at binangga ito. Pagkatapos ay bumaba siya sa kanyang sasakyan, kinuha ang isang matigas na bagay, at ginamit ito para atakihin ang mga thugs. Sa panahon ng labanan, ang isang lalaki na nagngangalang Ki-chul ay sinubukang protektahan si Yoonjin mula sa mga thugs. Gayunpaman, ang kanyang pakikialam ay naging dahilan upang matamaan siya ng isang hollow block na ibinato ni Yoonjin. Bilang resulta ng insidente, kinailangan ni Ki-chul na magpagamot sa ospital. Pagkatapos nito, binigyan ni Dongso si Ki-chul ng malaking halaga ng pera bilang kabayaran sa hindi magandang pakikitungo na ginawa ni Yoonjin, ngunit tinanggihan niya ang pera dahil gusto niya lang talagang tulungan ang babae. Nang marinig ni Yoonjin ang report tungkol sa pagtanggi ni Ki-chul, siya at ang kanyang mga subordinate ay mas lalo pang naging interesado sa kanya. Pagkatapos ng ilang investigasyon, ipinaalam ni Dongso kay Yoonjin na si Ki-chul ay isang single na civil servant, na 10 beses nang nabasted sa kanyang mga blind date. Sa makatuwid, planong i-match ni Dongso si Ki-chul kay Yoonjin. Bago isagawa ang plano, pumunta si Dongso at ang iba pa sa isang stall sa gilid ng kalsada at hiniling sa mag-asawa na magpanggap silang mga magulang ni Yoonjin. Kalaunan, naganap ang matchmaking event kung saan nakilala ni Ki-chul at ng kanyang pamilya si Yoonjin at ang kanyang mga peking magulang sa isang restaurant. Nang iminungkahi ng pamilya ni Yoonjin ang paksa ng kasal sa pagitan ni Ki-chul at Yoonjin,
Naramdaman ng pamilya ni Ki-chul na masyado pang maaga para pag-usapan ito dahil ngayon pa lang sila nagkakakilala. Upang matulungan silang makilala ng husto ang isa't isa, sinadyang iwan ng pamilya ni Ki-chul at ng mga peking magulang ni Yoonjin ang pares. Sa mga oras na yun, pumunta si Yoonjin sa banyo kung saan bigla siyang inatake ng dalawang rival gang na nagbalat kayo bilang mga babae. Gamit ang kanyang martial arts skills, mabilis na natalo ni Yoonjin ang mga lalaki. Nang makita niyang tumatakas ang mga tulisan, hinabol niya sila hanggang sa makasalubong niya si Ki-chul na tila nag-propose sa kanya habang nag-aalok ng mga bulaklak. Ang sandaling ito ay nasaksihan ng mga tauhan ni Yoonjin na nagtatago sa likod ni Ki-chul. Kinaumagahan, ang balita tungkol sa plano ng pagpapakasal ni Yoonjin ay nakarating kay Boss Choi, ang pinuno ng White Sharks Gang, na noon pa man ay kaaway na ng Scissor Gang. Noong panahong yun, nagplano si Boss Choi na magdulot ng kaguluhan sa araw ng kasal ni Yoonjin. Makalipas ang ilang araw, sa araw ng kasal, tila mukhang malungkot si Yoonjin kahit na masaya si Ki-chul at ang lahat ng mga bisita. Sa panahon ng kaganapan, nakatanggap si Dongso ng balita na papunta doon ang White Sharks Gang upang guluhin ang kasal ni Yoonjin. Nang marinig ito, inutusan ni Dongso ang kanyang mga nasasakupan na pigilan sila, ngunit ang karibal na gang ay nakarating na sa itaas na palapag ng gusali, na humantong sa isang labanan sa pagitan ng dalawang gang. Nang makita ito, labis na nainis si Yoonjin at sinubukan itong huwag pansinin. Nang ma-realize ng mga bisita na merong kaguluhan, inisip nila na ang away ay bahagi lang ng wedding entertainment. Naaliw pa sila at nagpalakpakan ng muntik nang mahulog ang isang gangster. Pagkatapos ng seremonya ng kasal, si Ki-chul, na ngayon ay opisyal ng asawa ni Yoonjin, ay mukhang masaya ngunit walang pakialam si Yoonjin. Hindi nagtagal, sinimulan na ni Ki-chul na akitin ang kanyang asawa na magpalakpakan na sila. Ngunit si Yoonjin na ayaw, ay sinubukang iwasan si Ki-chul sa pamamagitan ng pagpapanggap na busy siya sa banyo, hanggang sa napagod na si Ki-chul kakahintay at tuluyan ng nakatulog. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Ki-chul at nadatnan niyang natutulog si Yoonjin sa sofa, kaya binuhat niya ang asawa papunta sa kama. Nang sinubukan ni Ki-chul na tanggalin ang kanyang medyas, bigla siyang sinipan ng natutulog na si Yoonjin, dahilan para matumba siya sa sahig. Kinabukasan, si Big Boss, ang pangunahing pinuno ng Scissor Gang, ay pumunta sa headquarters upang tingnan ang kanyang mga gang members matapos magbakasyon sa ibang bansa. Nang makitang wala doon si Yoonjin, tinanong ni Big Boss ang kanyang mga subordinate kung nasaan siya. Sinubukan ni Dongso na pagtakpan ng kamakailang kasal ni Yoonjin dahil hindi alam ni Big Boss ang tungkol dito. Sa kasamaang palad, sinabi ni Jisoo na si Yoonjin ay nasa honeymoon kasama ang kanyang asawa. Nang marinig ito, nagulat at nagalit si Big Boss dahil hindi sa kanya ipinaalam ni Yoonjin ang tungkol sa kasal. Nang gabing yun, umuwi si Yoonjin na pagod at agad na nakatulog sa kanyang silid. Nang makitang nasa bahay na ang kanyang asawa, sinadya ni Ki-chul na maging intimate sa kanya ngunit napurnada ang kanyang intensyon nang biglang nagising si Yoonjin at binantaan siyang huwag siyang hahawakan ng walang pahintulot. Natakot si Ki-chul sa banta ni Yoonjin at nagpas siyang sumunod sa utos ng asawa. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay pinayagan ng makauwi si Yoonjin mula sa ospital matapos makatanggap ng pangmatagalang treatment. Sa mga panahong yun, ipinakilala siya kay Ki-chul at nakaramdam siya ng kagalakan dahil may asawa na ang kanyang nakababatang kapatid. Nang gabing yun, nagpa siya si Yoonjin na matulog kasama si Yoonjin, na muling humiling na mabuntis na si Yoonjin at magkaanak sa lalong madaling panahon. Kinaumagahan, hiniling ni Yoonjin sa kanyang mga subordinate na tawagan si Sherry para turuan siya kung paano mabuntis ng mabilis. Nang dumating si Sherry, nagbigay siya ng iba't ibang mga payo na hindi lubos na naintindihan ni Yoonjin. Pagdating sa bahay, sinadya ni Yoonjin na maging intimate kay Ki-chul at sinubukang isagawa ang iba't ibang bagay na ipinaliwanag ni Sherry, na labis namang ikinalito ni Ki-chul. Dahil dito, nadismaya si Yoonjin at pinunit ang damit ni Ki-chul para makapagpalakpakan na kaagad sila. Simula noon, naging mas agresibo na si Yoonjin at laging gustong magpalaplap kay Ki-chul sa tuwing may pagkakataon sila. Kalaunan, natapos na ng gang ni Yoonjin ang pagtatayo ng isang bagong gusali, kaya nagdiwang sila sa pamamagitan ng pagkain ng magkakasama sa isang restaurant. Sa kasamaang palad, nagambala ang kaganapan nang nagpakita ang isang miyembro ng White Sharks Gang upang manggulo. Sa pagkainis sa bastos na pag-uugali ng gangster, sinaksak ni Yoonjin ng chopstick ang ulo ng lalaki. Ang pangyayaring ito ay ikinagalit ni Boss Choi, na inutos sa kanyang mga nasasakupan na ayusin ang isang meeting kay Big Boss.
Sa panahon ng pagpupulong, nagkasundo ang dalawang gang na magdaos ng one-on-one duel sa pagitan ni Yoonjin at Taesik, ang isa sa mga top fighter ng White Sharks Gang. Pagkaraan ng ilang araw, pumunta si Yoonjin sa isang field kung saan nakatakda siyang makipagduelo kay Taesik. Matapos ihanda ang kanilang mga armas, sinimulan na nilang atakihin ang isa't isa at ipinakita ang kanilang husay sa pakikipaglaban. Sa sandaling yun, nakuha ni Yoonjin ang kalamangan at nagawang makorner si Taesik. Gayunpaman, mas pinili niyang huwag patayin ang kanyang kalaban at sa halip ay binali lamang ang kanyang binti. Pagkatapos ng tunggalian, pumunta si Yoonjin sa ospital para gamutin ang kanyang mga sugat at bumili ng pregnancy test. Pagkatapos nito, nagmamadali siyang pumunta sa banyo at sa hindi inaasahang pagkakataon, nalaman niyang buntis na siya. Sa sobrang saya, ibinahagi kaagad ni Yoonjin ang masayang balita sa kanyang kapatid na muling ibinalik sa ospital. Natuwa si Eugene nang marinig ang tungkol sa pagbubuntis ng kanyang kapatid at pinaalalahanan siyang huwag makisali sa mga away na maaaring magdulot ng panganib sa kanyang sanggol. Kinagabihan, si Kichul, na nasa opisina pa rin, ay nakatanggap ng tawag mula kay Yoonjin at pinaalam sa kanya ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Tuwang-tuwa si Kichul nang marinig ang balita at bumili siya ng mga bulaklak para sa kanya. Pagdating sa bahay, nagulat si Kichul nang matuklasang si Yoonjin ay may dragon tattoo sa kanyang likod na nagpapakita na isa siyang miyembro ng gang. Pagkatapos ay inamin na ni Yoonjin na siya ang pangalawang pinuno ng Scissor Gang. Bukod dito, ipinaliwanag niya na ang kanyang kasal ay para lamang matupad ang kahilingan ng kanyang may sakit na kapatid. Hindi nagtagal, nakatanggap si Yoonjin ng balita mula sa ospital tungkol sa lumalalang kondisyon ni Eugene na nagtulak sa kanya na agad na sumugod sa ospital. Sa sandaling yun, lumalabas na lalong nanghihina si Eugene at kalaunan ay binawian na siya ng buhay. Labis na nalungkot si Yoonjin sa pagkawala ng kanyang kapatid na kamakailan niya lang muling nakasama. Samantala, si Dongso, na matagal nang nanliligaw kay Sherry, ay nagplanong mag-propose sa kanyang minamahal. Sinundo niya si Sherry para dalhin siya sa isang restaurant at agad na kinuha ng dalaga ang kanyang bag na nasa locker ng kanyang pinagtatrabahuhan. Habang hinihintay ni Dongso si Sherry sa labas ng bar, nilapitan siya ng mga thugs na dati niyang binugbog. Dumating sila upang maghiganti sa kanya at sinaksak ng kutsilyo si Dongso. Nang makalabas si Sherry sa bar, laking gulat niya nang makita si Dongso na puno ng dugo at nasa ilalim ng buhos ng ulan. Nang gabing yun, namatay si Dongso sa piling ni Sherry. Pagkatapos noon, agad na tinawagan ni Sherry si Jisoo para ipaalam sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ni Dongso dahil sa pag-atake ng mga thug. Nang marinig ang balita, si Jisoo at ang kanyang mga kaibigan ay labis na nagalit at pumunta sa headquarters ng thugs na bahagi ng White Sharks Gang. Sa kasamaang palad, dahil mas marami ang bilang ng mga kalaban, si Jisoo at ang iba pa ay natalo at nabugbog ng karibal na gang. Nang nalaman ni Yoonjin ang pagkamatay ni Dongso, naghanda siya para sa isang laban upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang subordinate sa kabila ng pagiging buntis. Pagdating sa headquarters ng karibal na gang, mag-isang nilabanan ni Yoonjin ang mga miyembro ng gang. Gayunpaman, dahil sobrang dami nila, nagsimulang mahirapan si Yoonjin at kalaunan ay natalo siya ni Taesik at ng kanyang grupo. Kahit na nakiusap siya sa mga ito na huwag tamaan ang kanyang tiyan, hindi siya pinansin ng mga gangster at patuloy siyang binugbog hanggang sa masugatan siya ng husto. Nang malapit nang tapusin ni Taesik si Yoonjin, dumating si Big Boss na may dalang envelope na naglalaman ng mahahalagang dokumento na ninanais ni Boss Choi na humantong sa pagpapalaya kay Yoonjin. Pagkatapos ng laban, isinugod si Yoonjin sa ospital para bigyan siya ng medical treatment. Nalungkot si Kichul nang makitang bugbog sarado at nalaglagan ng kanyang asawa dahil sa pambubugbog ng White Sharks Gang. Pinataas nito ang kanyang determinasyon na ipaghiganti si Yoonjin sa malupit na pagtrato ng mga gangster. Nang gabing yun, pumunta si Kichul sa isang karaoke bar kung saan nagpa-party si Boss Choi at ang kanyang mga tauhan. Habang nagbabalat kayo bilang tagahatid ng tubig, nagawang pasukin ni Kichul ang karaoke room at binuhusan ng gasolina ang lahat ng miyembro ng gang. Sa kasamaang palad, nang malapit na silang sunugin ni Kichul, inatake siya ng isa sa mga gangster na naging dahilan para maudlot ang kanyang plano. Nang maramdamang siya ang nagtagumpay, naglabas si Boss Choi ng sigarilyo na nagtulak sa isa sa kanyang mga tauhan na magsindi ng lighter at hindi na malayang naliligo silang lahat sa gasolina. Agad itong nagliyab at nilamon sila ng apoy at sinamantala ni Kichul ang pagkakataon para makatakas. Sa huling eksena, makikita natin na si Kichul ay naging miyembro na ng gang
at handa na siyang samahan si Yoonjin sa pakikipaglaban sa isa pang gang at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.